Naghahanap ako ng trabaho. Kahit anong trabaho na lang sana na pwedeng mapasukan. Dahil hirap na talaga kami ngayong pandemic. Siya nga pala, patasyera ako. Kaya habang naglalakad ako sa daan, ay iniisip ko si James, isang sikat at gwapong vlogger. Tumawid ako sa kalsada nang muntikan akong mabangga ng isang kotse. Napasigaw ako sa gulat at kaba dahil akala ko talaga the end ko na. Huminto naman yung kotse pero hindi ko nakita kung sino nagmamaneho. Hindi kasi nakabukas yung bintana ng kanyang sasakyan. At sa galit ko ay hindi ako nag-aalinlangang hampasin ng kotse. Hoy, muntik ka man ako mabangga ah. Lumabas ka dyan, harapin mo ko. Gagong to, hindi ka ba marunong magmaneho? Ano ba? Maya-maya pa ibinuksan na ang bintana ng kotse at nakita ko ang isang lalaki na nakasuot ng face mask. Ikaw, di ka ba marunong maglakad? Seryosong wika niya. Sira ulo ka pala eh. Ikaw tong mabilis ang takbo tapos sisisihin mo ko? Ano, hindi ka ba magsusorry sa akin? Next time mo kang tatanga-tanga sa daan. Kalmadong sambit niya. At bigla niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Kaya hinabol ko siya at sumakay ako ng tricycle. Dahil hindi talaga ako papayag na hindi siya magsusorry sa akin. Nakita ko siyang huminto sa isang testing area. Sinundan ko siya at nung tinanggal na ang face mask upang magpa-test, ay doon ko na lamang si James pala ang lalaking muntik na makasagasa sa akin. Nandilat ang aking mga mata. Hala, sus mio, si James pala yun? Nakakahiya. Bulong ko sa sarili. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko. Yung pakiramdam na para akong natatae at aatakihin sa puso. Nahihiya ako sa ginawa kong paninigaw sa kanya. Kung alam ko lang na siya pala yung driver ng kotse na yon, edi sana nagpapasagasa na lang ako. At nung lumabas na siya ay lumapit ako sa kanya na nakayuko. Dahil sobrang nahihiya talaga ako sa inasal ko sa kanya. Kung pwede lang takpan ko ang mukha ko, gagawin ko. James? Kayo po pala yan. Ikaw na naman? Ba't mo ko sinusundan? Gusto ko lang pong mag-sorry about kanina. Diba? Sinundan ko siya dahil gusto kong mag-sorry siya sa akin. Pero ang ending, ako yung nag-sorry sa kanya. Grabe talaga ang pag-ibig ba? Okay, wala yon. Ba't ka kasi naglalakad? Marami namang jeep. Naghahanap po kasi ako ng trabaho, sir. Anong trabaho? Kahit katulong po sana. Kapos na po talaga kami ngayon eh. Sir, nakakahiyaman pero pwede po bang mag-apply sa inyo? Kinapalan ko na talaga ang aking mukha. Pasensya ka na, hindi ako kumukuha ng katulong. Sa bahay ako lahat gumagawa. Hindi ko na kailangan ng katulong. Ganun po ba sir? Assistant na lang po sir. Sa negosyo nyo, di ba po may negosyo kayo? Pangungulit ko sa kanya. May mga tao na ako na nag-aasikaso doon. Kahit taga-video nyo na lang po. Di ba po vlogger kayo? Wag na, wala na akong ganang mag-vlog. Nakikita ko yung lungkot sa kanyang mga mata. Isang taon na kasing namayapa ang kanyang girlfriend. Pambihira talaga, lahat hindi pwede. Ganun po ba sir? Sige po, salamat po at pasensya na po talaga kanina. Paalis na sana ako nang bigla niya akong tinawag. Miss, sandali. Anong pangalan mo? Bakit po? Sige, kukunin na kitang katulong. Po? Totoo po kayo, sir? Grabe yung kabog ng dibdib ko. Ayaw mo? Opo, sir. Sige po, sir. Salamat po. Sa sobrang tuwa at kilig ko ay bigla kong niyakap si James. Sorry po, sir. Na-carried away lang po. Pero hindi siya umimik. Nauna siyang pumasok sa loob ng kotse. Ngayon na po? Ay hindi, next month pa. Okay po, text niyo na lang po ako next month. Ito po si PIN-number ko. At talagang pinanindigan na katangahan, no? Sabi niyo po next month pa. Sasakay ka o maglalakad ka papunta sa bahay ko? Sasakay na po. At sumakay na nga ako sa kanyang kotse. Nasa front seat ako so alam niyo na magkatabi kami. Wala kaming imikan. Busy siya sa pagmamaneho. Samantalang ako, busy ring pigilan ang kaba at kilig. Ganito pala ang feeling kapag katabi mo ang taong crush na crush mo. Para akong na-stroke na hindi ko na magalaw ang liig ko. Talagang diretso ang tingin ko sa kalsada. Ayaw ko rin siyang tingnan. Nanginginig yung tuhod ko. Hindi talaga niya ako kinakausap. Naisip ko tuloy, baka suplado talaga ito sa personal. Hinayaan ko na lang siya hanggang sa makarating na kami sa kanyang bahay.
Hapon na makarating kami sa kanila. At nag-start na nga akong asikasuhin siya at tingnan ang paligid kung anong pwede kong gawin. Nilapitan ko siya habang nanonood ng TV sa sala. Sir, gusto niyo po ng kape? No, salamat na lang. Sige po sir, tawagan niyo na lang po ako kung may kailangan po kayo ha. Okay, tipid yung sagot. Kinabukasan, nakita ko siya sa labas na nakaupo. Malalim ang iniisip. Inalok ko siya ng kape at hindi ko na siya tinanong baka tanggihan na naman niya. Nagbabaka sakali lang ako na hindi siya makahindi kapag dala ko na. At tinanggap naman niya yung offer kong kape pero nakita kong konti lang yung ininom niya. Maya-maya pa ay nakita ko siya naglalaba. Sir, ako na po dyan. Ako na, kaya ko naman. Ano pong gagawin ko dito sa bahay niyo kung hindi mo po ako paglalabahin? Tulungan ko na po kayo. Di ba sabi ko sa'yo kaya ko na? Sige po. At dali-dali akong umalis. Sa tono pa lang ng kanyang pananalita, alam kong hindi na siya natutuwa sa akin. Nalungkot ako pero inisip ko na lang na baka hindi ako yung gusto niyang makasama maglaba. Baka may hinahanap siyang timpla ng kape na hindi ko makuha. Alam kong may namimiss siyang tao. Simula nung nakilala ko siya, hindi ko na siya nakitang umingiti. Kung kaya't nag-isip ako ng paraan upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Habang siya nasa kanyang kwarto, nag-abang ako sa labas upang gulatin siya. Pero sadly, ako yung nagulat nang magalit siya. Ano ba? Sa pagkakaalam ko, hindi trabaho ng isang katulong ang manggulat. Naiinis na ako sa'yo. Sorry po sir. Gusto ko lang naman po kayong makitang tumawa ulit o ngumiti man lang. Pues hindi ako natutuwa. Dahil hindi ka magiging siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako kasi wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang naman siya mapangiti. Miss niyo na po siya. Napaluha din si James. Alam ko pong kaya niyo po yan. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Hindi ko naman po kailangang maramdaman yung mismong nararamdaman niyo para lang maintindihan ko kayo. Sapat na sa akin yung nakikita kitang malungkot para malamang sobra kang nasaktan. Huwag niyo pong ikulong ang sarili niyo sa kalungkutan. Kahit anong mangyari, piliin niyo pong maging masaya ulit. Bukas, umuwi ka na sa inyo. Po? Sir, bakit naman po? Ano pong nagawa kong mali? Narealize ko lang na hindi pala kita kailangan. Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa'yo yung isang buwang sahod mo. Kahit 2 araw ka pa lang dito. Pero sir, kailangan ko po ng trabaho eh. Masyado ka kasing maraming sinasabi. Wala ka namang alam sa buhay ko. Bakit po kayo ganyan? Concern lang naman po ako sa inyo. Siya yung kailangan ko, hindi ikaw. Alam niyo po, kung pwede lang pakiusapan ng Diyos na magpalit kami ng pwesto, gagawin ko. Sumaya ka lang ulit. Napahagulgol ako ng iyak at pumasok ako sa kwarto. Wala eh. Gusto niya yatang mapag-isa, kaya aalis na lang ako. Ngunit kinabukasan, good morning po sir. Kain na po kayo at aalis na rin po ako maya-maya. Bakit ka aalis? Tanong niya. Di ba po sabi niyo? Kaya nga, pati ba naman ikaw iiwan mo ko? Aniya sabay dampot ng tinapay. Sir, naguguluhan po ako sa inyo. Himala at nakangiti siya habang may dinudukot sa kanyang bulsa. Nagulat ako nang makita ang maliit kong diary. Nakita ko to nung naglilinis ako ng kotse kahapon. Nalaglag ata sa bag mo. Lagot talaga ako. Sinulat ko pa naman dyan yung lahat-lahat tungkol sa kanya. Sir, ba't hindi niyo po agad binigay sa akin? Nanginginig na naman tuhod ko na naiihi na hindi ko maintindihan. Hindi talaga, kasi binasa ko muna kagabi. Maganda yung storya eh. Kinikilig ako. Po? Akin na po yan, sir. Namumula na mukha ko sa sobrang hiya. May gusto ka pala sa akin, ha? Po? Kasi po, hindi po. Opo, crush ko po kayo, sir. Pero, matagal na po yan, sir eh. Tumawa siya ng malakas. Ang diary ng pangit? Kahit kailan ka talaga. Wika niya. Kahit kailan talaga, tanga ako? At least naman po napatawa kita sa katangahan ko, no? Sus, kung alam ko lang na yung diary lang pala na yan na magpapangiti sa'yo, edi sana kusa ko na lang pinabasa sa inyo. Hindi nga. Totoo kaya tong sinulat mo dito? Binasa niya ulit. Sir, tama na. Akin na po yan. Diary ko po yan eh. Tsaka hindi po yan pwedeng basahin ng kahit na sino. At nag-aagawan kami. Malas mo, nabasa ko na. Ano pa nga bang magagawa ko?
Katingin lang siya sa akin habang nakangiti. Huwag ka na lang umalis. Di ba sabi nila, pag gusto mo, ipaglaban mo. Mali po kayo kapag nasa katwiran po. Dami mong baon ngayong araw na in love lang eh. Oy, hindi no? Sige self, i-deny mo pa. Yung totoo, gusto ko lang mag-sorry sa maling pakikitungo ko sa'yo noong mga nakaraang araw. Lalo na nung muntik na kitang masagasaan. Pasensya ka na ha. Ayos lang po yun sir. Dito ka na lang. Gusto pa kita makilala. Ngumingiting wika niya. Halos matunaw ako nung sinabi niya mga katagang iyon. Sige po. Ako rin po. Gusto ko po kayong mas makilala pa. Masaya ako na nakita ko siyang tumawa ulit at alam kong ako ang dahilan nun. Sa ngayon, nasa getting to know each other stage na kami. Tama nga sila. May tamang panahon sa true love. So ayun na nga, inabot na ako ng hapon. Pero wala pa rin akong mahanap na trabaho. Natapos ko na lang ang pagpapantasya kay James. Nasa kalsada pa rin ako. Ay, nako Lord.